Ang gabi sa Negros ay may kakaibang lamig. Hindi ito yung karaniwang hangin na galing bundok o dagat, parang may dalang bulong, may kaluskos sa dilim na kahit anong paliwanag ay hindi kayang saklawin ng lohika. Dito nagsimula ang kwento ni Arnel, isang dayong galing Maynila, na naghahangad lamang ng tahimik na buhay sa probinsya. Ngunit ang kanyang paghahanap ng kapayapaan ay nauwi sa isang bangungot na hindi niya kailanman inakalang kakaharapin. Si Arnel ay isang guro na nawalan ng trabaho sa lungsod. Sa kagustuhang makalayo sa gulo at ingay, tinanggap niya ang alok ng isang kaibigan na mamalagi muna sa isang baryo sa Negros, isang lugar na hindi niya alam ay may itinatagong madilim na kasaysayan. Ang baryo ay tila payapa sa unang tingin, may mga batang naglalaro sa kalsada, matatandang nakaupo sa ilalim ng puno, at mga tao na tila sanay na sa simpleng pamumuhay. Pero habang tumatagal siya roon, napapansin niyang may mga bagay na hindi tama. May mga gabi na tila walang tao sa kalsada, kahit 6:00 pa lang ng gabi. Minsan, naririnig niya ang mga sigaw sa di kalayuan, pero wala namang gustong magpaliwanag. Lahat ng residente ay tahimik kapag tinatanong niya. Parang may kasunduan silang huwag magsalita. Sa araw, mababait sila, pero sa gabi, parang ibang tao. Hindi rin niya maintindihan kung bakit tuwing kabilugan ng buwan ay may mga alay sa gitna ng plaza. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa pagtuturo sa karatig na baryo, may nakita siyang bata sa gitna ng kalsada, walang saplot sa paa, at tila tulala. Nang lapitan niya, bigla itong tumakbo sa masukal na bahagi ng gubat at tuluyang nawala na parang bula. Dito niya nakilala si Aling Lita, isang matandang ermitanya na nakatira sa gilid ng baryo. Ayon sa kanya, isinumpa ang lugar noon pa man dahil sa kasalanang hindi kailanman napatawad. Sinabi niya kay Arnel na huwag basta-basta magtiwala sa mga ngiti ng mga tao, dahil ang iba sa kanila ay hindi na tao. Dito na nagsimulang maniwala si Arnel na may totoo sa mga kwentong aswang na madalas niyang binabaliwala noon. Pero hindi lang si Arnel ang may kwento. Mayroon ding batang babae na si Mika, tahimik at palaging naglalakad mag-isa. Walang nakaalam kung saan siya nakatira. May mga nagsasabing anak siya ng isang nawalang babae na pinaniniwala ang kinain ng isang nilalang mula sa kagubatan. Pero walang gustong magsalita ng diretsyo. Kapag tinatanong si Mika, tatahimik lang siya at titingin sa kawalan. Habang lumalalim ang mga gabi sa baryo, mas lumalalim din ang nararamdaman ni Arnel na may mas malaki siyang papel sa lugar na ito. Parang may humihila sa kanya, parang may gusto siyang iligtas. Pero paano mo ililigtas ang isang baryo na ayaw nang mailigtas? Isang gabi, napilitan siyang bumalik sa paaralan dahil may naiwan siyang importanteng dokumento. Ngunit pagdaan niya sa plaza, may nakita siyang ilang residente na nakatayo sa paligid ng isang malaking batong altar. Nakasuot sila ng puting tela, nakatalikod, at tila may binubulong. Nang lumapit siya ng bahagya, biglang nagsimulang tumingala ang ilan sa kanila, at nang makita siya, sabay-sabay silang napatingin, walang ekspresyon, walang galaw, parang mga estatwa. Pero ang mga mata nila buhay. Parang alam nila kung sino siya. Parang matagal na siyang hinihintay. Dahan-dahan siyang umatras, nanginginig. Sa likod niya, bigla siyang may narinig na kaluskos. Paglingon niya, si Mika. Basa ang buhok, puti ang damit, pero hindi ito ang Mika na kilala niya. Mapuputla ang mata, at tila may itim na usok na bumabalot sa katawan nito. Sir Arnel, mahina nitong sabi, hindi ka na makakaalis dito, at doon, tuluyang bumalot ang dilim sa paligid niya. Isang sigaw mula sa kawalan. Isang tunog na parang sabay na iyak at halakhak. At isang tanong na nananatiling walang sagot,
Sino ang totoong nilalang sa baryo at sino ang dayo? Biglang bumigat ang hangin. Ang paligid ay tila naging mas madilim pa sa karaniwang gabi. Nakatayo si Arnel, di makagalaw, nakatitig kay Mika na tila hindi na bata. Sa bawat segundo, parang may bumubulong sa kanyang isipan, hindi malinaw, pero paulit-ulit, parang awit na may lumangsalin. Hindi ka na makakaalis dito, paulit-ulit. Habang pinagmamasdan niya si Mika, unti-unting lumapit ito, pero hindi naglalakad, parang dumudulas lang sa lupa. Sa takot, napaatras si Arnel, tumalikod, at buong lakas na tumakbo pabalik sa tinutuluyan niyang bahay. Nang makarating siya sa maliit na bahay na inuupahan, agad niyang isinara ang pinto, nilock, at isinandal ang sarili. Humihingal. Pawis na pawis. Nanlalambot ang tuhod. Tila bangungot ang lahat. Pero alam niyang totoo ang nakita niya. Nagbukas siya ng ilaw. Tahimik ang buong bahay, pero parang may presensyang nanonood sa kanya. Parang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta kay Aling Lita. Hinanap niya ito sa kanyang barong-barong sa gilid ng gubat. Paglapit pa lang niya, binuksan na agad ng matanda ang pinto. Nakita mo na, no, bulong nito, walang pagbati. Sabi ko sa'yo, may mga mata sa gabing hindi mo dapat tinititigan. Umupo si Arnel, hawak ang noo. Ano yon, Aling Lita? Bakit si Mika? Tahimik si Aling Lita. Tumitig ito sa kanya, matagal, bago muling nagsalita. Si Mika ay alaala. Hindi siya bata. Isa siyang paalala ng sumpa. Matagal na siyang wala, pero pinapakita siya sa mga dayo para magbabala. Napalunok si Arnel. Noong unang panahon, may isang guro rin na dumating dito. Mabait, matulungin, gaya mo. Pero may nalaman siyang hindi dapat, at pinilit niyang baguhin ang nakasanayan. Siya ang huling sinubok iligtas ang baryo, pero siya rin ang huling nawala. Dito na unti-unting nabuksan ang kasaysayan ng baryo. Ayon kay Aling Lita, mahigit 50 taon na ang nakalipas, may isang kasunduan na ginawa sa pagitan ng mga taga-baryo at isang nilalang mula sa kabubatan. Sa tuwing kabilugan ng buwan, may iniaalay na kaluluwa, isang nawawalang bata, isang may sakit, o minsan, isang dayo. Kapalit ng kasunduang ito, ligtas at masagana ang baryo. Walang tagtuyot, laging may ani, at malayo sa mga kalamidad. Pero dumarating ang araw na tila pinipilit na ng ilang residente na wakasan ang kasunduan, pero bawat pagtanggi ay may kapalit. Hindi ito basta kwento lang, dahil may mga ebidensya si Aling Lita. Ipinakita niya kay Arnel ang lumang larawan, itim at puti, may nakatayo sa harap ng plaza, pamilyar ang hitsura. Nang tignan niya ng maigi, tila siya ang nasa litrato, pero hindi posibleng siya yon. Maraming beses nang may dumating na katulad mo, sabi ni Aling Lita. At sa bawat pag-ikot ng buwan, paulit-ulit ang istorya. Muling nabalot ng katahimikan ang paligid. Sa isip ni Arnel, hindi na ito ordinaryong baryo. Hindi na rin ito basta kwento-kwento lang. At kung totoo ngang paulit-ulit ang nangyayari, paano siya makakawala? O sadyang siya ang susunod sa sinumpaang papel ng isang guro na sinusubukang baguhin ang hindi na dapat baguhin? Bumalik siya sa kanyang tinutuluyan, dala ang matinding pag-aalinlangan. Nag-umpisa siyang magtanong sa mga residente, pero kapansin-pansin na parang iniiwasan na siya ng mga ito. Si Mang Isko na dati pala kaibigan, hindi na siya pinapansin. Si Aling Nena na laging nagbibigay ng kakanin, hindi na lumalabas ng bahay. Maging ang mga batang laging naglalaro sa kalsada, bigla na lang nawala. Napansin din niyang may kakaiba sa paligid.
Ang simbahan sa gitna ng baryo ay luma at halos gumuho na, pero tuwing gabi, may liwanag mula sa loob. Sinubukan niyang pumasok isang hating gabi, ngunit sarado ang pinto. Ngunit naroon ang tunog, boses ng mga tao, tila nagdadasal, pero walang ibang naroon. Sa isang bahagi ng dingding, may ukit ng hugis na tila mata, at sa ilalim nito ay may mga lumang pangalan. Isa sa mga pangalan ay U.R. Lazo. Kinabahan siya. Yan ang buo niyang pangalan, Arnel Martin Lazo. At sa pagkakaukit nito, halatang matagal na, parang bahagi ng kasaysayan ng baryo, na hindi niya alam na kabahagi siya. Habang iniisip niya ito, may marahang yabag sa likod niya. Nang lingunin niya, walang tao. Pero pagbalik ng tingin sa pinto ng simbahan, nakabukas na ito. Mabagal na bumukas, parang inaanyayahan siyang pumasok. Humakbang siya, pero bago siya makapasok, may bumulong sa hangin, isang tinig na tila kilala niya. Kapag tumuloy ka, wala nang balikan, napahinto si Arnel, nanginginig. Sa likod niya, biglang umihip ang malakas na hangin at pumatay sa ilaw ng poste. Wala na namang tao. Wala na namang ingay. Ngunit ramdam niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. At sa malamig na hangin ng gabing iyon, muling umalingaw-ngaw ang pangalan niya, hindi niya alam kung sino ang tumatawag o kung saan ito nagmumula. Bumalik si Arnel sa tinutuluyan niya na may mabigat na iniisip. Hindi na niya alam kung alin ang totoo at alin ang imahinasyon lang. Pero ang isang bagay na sigurado siya, may nangyayaring kakaiba sa baryong ito. Ang kanyang pangalan na nakaukit sa lumang simbahan, ang misteryosong batang si Mika, ang tila ritual tuwing gabi, at ang mga taong biglang nagbago ng ugali, lahat ng ito ay nagsasabing hindi lang simpleng probinsya ang napuntahan niya. Isa itong lugar na nababalot ng lihim at takot. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Kapitan Danilo, ang matagal ng pinuno ng baryo. Dinala siya nito sa munisipyo, isang lumang gusali na halos wala ng gamit. Maraming taon na akong kapitan dito, Arnel, sabi nito habang tinititigan siya. At kung marunong kang makinig, mas mabuting itigil mo na ang pagtatanong. Ang mga bagay dito, hayaan mo na lang na manatiling nakatago. Pero bakit ako? Tanong ni Arnel, pilit pinapakalma ang sarili. Bakit parang ako ang sentro ng lahat ng ito? Hindi agad sumagot si Kapitan Danilo. Sa halip, binuksan nito ang isang lumang drawer at inilabas ang isang lumang talaan ng mga guro sa baryo. Doon nakita ni Arnel ang ilang pangalan, at halos lahat ay may mga komentong nawala, hindi na bumalik o natagpuan sa gubat. At sa ilalim ng talaan, may isa pang pahina, parang journal. May sulat kamay na tila huling mensahe ng isang dating guro, hindi ko na alam kung sino ang kalaban. Lahat ay parang kasangkot. Kung makita mo ito, huwag ka nang magtiwala kahit kanino. Umalis ka habang may pagkakataon ka pa. Ngunit hindi lang ang mga matatanda ang may kinikimkim na lihim. Si Lee, isang dalagang residente na nagtatrabaho bilang community nurse, ay may sariling istorya. Ilang gabi na raw siyang ginigising ng iyak ng bata mula sa likod ng kanilang bahay. Noong unay iniisip niyang normal lang, pero nang sundan niya ito minsang gabi, nakita niya si Mika, nakaupo sa ilalim ng puno, humahagulgol. Ngunit nang lapitan niya ito, naglaho ito, iniwan ang isang bagay, isang maliit na kahoy na may ukit ng mata, pareho sa nakita ni Arnel sa simbahan. Lumapit si Lee kay Arnel at isinilbi ang kwento. Pareho silang nagulat nang malaman nilang pareho ang simbolong nakita nila. Doon na nagsimula ang mas matinding hinala na hindi lang basta aswang o mga nilalang ng dilim ang problema. May mas malalim na kasunduan sa baryo, at tila lahat ay bahagi nito, kahit ang simbahan,
ang pamahalaan ng baryo, at pati na rin ang ilang kabataan. Sa panig naman ng mga residente, may mga pahiwatig na unti-unting lumalabas. Si Mang Tonyo, isang mangingisda na matagal nang naninirahan doon, ay minsang naglasing at sa gitna ng kanyang kalasingan ay nagsabi ng, "Akala nyo wala tayong kasalanan. Bawat taong nailigtas ng baryong ito ay may kapalit. Lahat tayo ay may utang na hindi natin kayang bayaran." Nang tanungin siya kinabukasan, hindi na niya matandaan ang kanyang sinabi. O baka nagpapanggap lang siya. Sa kabilang banda, patuloy ang pagbabago sa kilos ng mga tao sa paligid. Si Arnel ay palaging nakakaramdam na may sumusunod sa kanya. Isang araw, pag-uwi niya, may nakita siyang ukit sa pinto ng kanyang bahay, 3 bilog, parang simbolo ng buwan. Nang tanungin niya si Aling Lita tungkol dito, natigilan ito. Ibig sabihin niyan, isa ka ng markado. Hindi ka nabisita dito. Isa ka na sa kanila. At habang patuloy siyang nag-imbestiga, dumadami ang ebidensyang may mga ritual na ginagawa ang mga taga-baryo upang ipagpatuloy ang kasunduan. Sa bawat kabilugan ng buwan may nawawala. Minsan hayop, minsan tao. Pero walang nagsasalita. May mga kwentong may mga batang nakita sa ilog na may itim na mata, o mga buntis na biglang naglalaho at bumabalik na wala ng alaala. Si Mika ay laging lumilitaw bago may mangyaring masama, parang babala o anino ng sumpa. Sa isang hindi inaasahang gabi, habang nakaupo si Arnel sa may bintana, nakita niya sa malayo ang simbahan muli. Bukas na naman ang pinto nito, at sa loob ay may mga aninong gumagalaw. Ang tunog ng pag-awit, malamig at mabagal, ay umaabot hanggang sa bahay niya. Hawak niya ang journal ng dating guro, pilit iniintindi ang huling pahina. At sa pinakahuling sulat, may isang linyang bumalot sa kanyang isipan, "Kapag narinig mo na ang kanta ng gabi, huwag mong susundan. Dahil kapag lumingon ka baka hindi na ikaw ang babalik." Sa gabing iyon, tila buong baryo ay natutulog, pero si Arnel ay gising. At sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisa, may narinig siyang boses sa labas. Mahinang boses ng bata. Sir Arnel, sa puso niya, alam niyang si Mika yon. Pero nang silipin niya sa bintana, hindi lang si Mika ang nandoon. May 5, 6, 7 pang bata, lahat sila'y nakatingin sa kanya. Tahimik. Nakangiti. At kasabay ng bawat tingin nila nagsimula na ang kanta ng gabi. Tumigil ang mundo ni Arnel sa eksenang nakita niya sa labas ng kanyang bintana. Ang mga bata, kabilang si Mika, nakatingin lang sa kanya, nakangiti, parang walang malay. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may lamig na dumiretso sa buto niya. Lahat ng bata ay may itim na mata, at ang kanilang anino ay tila humahaba sa lupa, gumagalaw kahit hindi sila kumikilos. Parang may sariling buhay. Hindi siya makagalaw. Nakahawak lang siya sa bintana, hawak pa rin ang journal ng dating guro. Sa bawat tunog ng kantang inaawit mula sa simbahan, ramdam niyang unti-unting humihina ang loob niya. Para bang may humihila sa kanyang di niya nakikita. Sa isang iglap, sabay-sabay na tumalikod ang mga bata at nagsimulang maglakad paalis, papunta sa simbahan. At sa huling sulyap ni Mika bago siya lumisan, tila may mensaheng iniwan sa mga mata nito, isang paanyaya o babala. 12:00 na ng hating gabi. Hindi na siya nakatulog. Puno ng kaba at katanungan ang isip niya. Kaya kinabukasan, dali-dali siyang pumunta kay Lee. Sa may ilog nila muling pinag-usapan ang mga nangyayari. Si Lee ay halatang pagod at takot na rin. Arnel, anya, may nakita akong sulat sa ilalim ng kama ko. Hindi ko alam kung paano napunta doon. Pero pareho rin ang sinulat sa journal mo. Parehong sulat kamay.
At may pangalan ko sa dulo. Ipinakita ni Lee ang papel. Nakasulat doon, kapag dumating ang ikatlong gabi ng kanta ng gabi, isa sa atin ang isusunod. Hindi na nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe, pero isang bagay ang malinaw, may sinusunod na pattern ang mga pangyayari, at ang tinatawag nilang kanta ng gabi, ay hindi lang simpleng tugtugin. Isa itong palatandaan. Isa itong hudyat. Habang lumalalim ang araw, lumalala rin ang mga kakaibang pangyayari. May mga alagang hayop na nawawala. May mga batang biglang nagkakasakit pero walang makitang dahilan. May mga taong hindi na makapagsalita, para bang nawala ang boses nila. At sa bawat insidente, palaging may isa lang ang nagkukwento, si Mika. Minsan makikita siyang nakaupo sa ilalim ng puno, minsan sa may kubo ng palayan. Lagi siyang naroon bago may mawala, bago may magbago. Isa siyang aninong sumusunod sa bawat sigalot. Sa muling pakikipagkita kay Aling Lita, mas naging diretsyo na ang matanda. Bawat guro na dumarating dito ay sinusubok. Hindi kayo pinipili, kayo ay tinatawag. Dahil kayo ang huling balanse ng kasunduan. Ang baryo ay nakaalalay sa isang alituntunin, upang manatiling ligtas, kailangang may isang magsakripisyo. Napalunok si Arnel. Ako ba ang susunod? Depende, sagot ng matanda. Kapag nanatili ka, ikaw ang magiging bahagi ng siklo. Pero kapag lumaban ka, maaaring ikaw ang maging dahilan ng tuluyang pagputol ng kasunduan. Hindi alam ni Arnel kung alin ang mas mabigat, ang manatili at tanggapin ang katotohanan, o subukang sirain ito at isugal ang lahat. Kinagabihan, habang sinusulat ni Arnel ang mga natuklasan niya sa kanyang kwaderno, biglang may kumatok sa kanyang pintuan. 3 beses. Mabagal. Mabigat. Nang buksan niya, walang tao. Pero sa lupa, may nakalagay na basang paa, mga bakas ng bata, papasok sa loob ng kanyang bahay. Sinundan niya ito patungo sa kusina. At doon, sa madilim na sulok, naroon si Mika. Tahimik. Nakaupo. Nakayuko. Nang tignan niya ito ng mabuti, may hawak itong maliit na kahoy, yung parehong may ukit ng mata. Sir Arnel, mahina nitong sabi. Kailangan mo na pong pumunta sa simbahan. Hinihintay ka na nila. Gusto sana niyang tumanggi, pero hindi niya maintindihan kung bakit tumayo siya at kusang sumunod. Parang hindi na siya ang may kontrol sa katawan niya. Bitbit ang journal at maliit na lampara, naglakad siya sa gitna ng madilim na daan patungong simbahan. Walang ilaw, pero parang may liwanag na gumagabay sa kanya. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang tunog ng kanta. Hindi na ito mahina at malayo. Malapit na. Halos naririnig niya na ang mga salitang hindi niya maintindihan, pero ramdam niyang iyon ay panawagan sa kanya. Pagdating niya sa simbahan, bukas ang malalaking pinto. Walang tao sa labas, pero sa loob, may nakapalibot na mga anino sa altar. Hindi niya makita kung sino sila, pero halatang may mga nakatayo, lahat nakaputi, nakapikit, kumakanta. Sa gitna nila, may isa pang nakatayo, matangkad, nakatalikod. Nang lumapit siya, huminto ang kanta. At sabay-sabay, bumukas ang mga mata ng mga anino. Itim. Walang puti. At sabay-sabay din silang nagsalita, dumating ka na rin, Arnel. Tumigil sa paghinga si Arnel. Wala siyang masabi. Sa gitna ng altar, dahan-dahang humarap ang nakatalikod. At ang nakita niya ay hindi inaasahan, hindi halimaw, hindi multo kundi sarili niya. Mas matanda. Mas pagod. At nakangiti. Binalaan kita noon, sabi ng imahe.
Pero hindi ka nakinig. At ngayon oras mo na. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang umikot ang paligid. Ang simbahan ay tila lumiliit, umiikot, humihigop. At sa labas, nagsimulang umambo ng pulang ulan. Nang magsimulang bumagsak ang pulang ulan sa paligid ng simbahan, biglang nanlamig ang buong katawan ni Arnel. Tila bawat patak ay may bigat, parang dugo na galing sa langit. Ang tunog ng bawat bagsak sa bubong ay parang tambol ng isang ritual na hindi niya dapat nasaksihan. Nakaharap pa rin sa kanya ang mas matandang bersyon ng sarili niya, at sa mga matang iyon, itim, malalim, at puno ng sakit, ay may isang mensaheng gustong ilihim pero pilit na lumalabas. Hindi ito ang unang beses, bulong ng mas matandang Arnel. Marami na ang tulad mo. Marami na ang sinubukan. At lahat sila dito rin bumagsak. Nang biglang lumiwanag ang simbahan sa loob, napansin niyang ang mga anino na kanina'y umaawit ay unti-unting nagiging mas malinaw. Hindi pala sila mga taong bayan kundi mga guro. Mga guro na nawawala sa talaan. Mga mukhang nakita niya sa lumang journal, lahat na roon, nakatayo, nakatitig sa kanya, tahimik. At sa gitna nila, nakaupo si Mika, pero hindi na siya bata. Mas matanda, mas malamig ang ekspresyon. At hawak niya ang parehong ukit na kahoy, pero ngayon may dugo sa gilid nito. Walang bata na nagngangalang Mika sa baryong ito, sabi ni Lee sa likod niya, biglang lumitaw, hawak ang isang lumang litrato ng mga estudyante. Tiningnan ko ang lahat ng listahan, ang lumang archives, pati ang mga death records. Wala. Pero sa bawat kwento ng guro, si Mika palagi ang huling taong nakita nila. Tumalikod si Arnel sa kanyang mas matandang anyo, at kay Lee na ngayon ay nanginginig na rin. Ano siya? Tanong niya, hindi na mapigil ang takot sa boses. Siya ang tagapagbantay, sagot ng matandang Arnel. Ang bantay ng kasunduan. Bawat baryo na isinumpa ay may tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng bagay na hindi kayang unawain. At si Mika ay ang mukha ng sumpa. Sa puntong iyon, biglang bumukas ang sahig ng simbahan, dahan-dahang nahati sa gitna. Mula sa ilalim ay may umaakyat na usok, itim, mabigat, at may amoy na parang nasusunog na kahoy at dugo. Isa-isang naglakad patungo roon ang mga guro, tila ba sumusuko sa isang siklo na matagal ng paulit-ulit. Ito ang ating kapalaran, wika ng isa, bago tuluyang nilamon ng usok ang katawan niya. Walang nakakatakas. Walang lumiligtas. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng takot si Arnel, biglang bumalik sa isip niya ang isang bagay na hindi pa niya nabibigyang pansin, ang mga panaginip niya noong bata pa siya. Laging may simbahan. Laging may kantang hindi niya maintindihan. At laging may batang babae na umiiyak. Siya ba si Mika? At kung ganun paano niya ito napanaginipan noon pa? Nagtagpo ang mga mata nila ni Mika. Ngumiti ito ng malungkot. Matagal na kitang hinihintay, Arnel. Matagal na. Ikaw ang una sa lahat na bumalik. Bumalik, tanong niya, habang ang hangin ay unti-unti nang nagiging mas makapal, mas mahirap nang huminga. Sagot ng matandang Arnel. Dahil ikaw mismo ang nagtali ng kasunduang ito noon. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang isip ni Arnel. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o totoo. Imposible, hindi mo na naaalala dahil tinanggal nila sa iyo ang lahat ng alaala, sabi ni Mika. Pero ikaw ang guro noon. Ikaw ang unang guro. At ikaw rin ang unang sumira ng kasunduan, kaya't sa bawat pagbalik mo sa baryo, inuulit lang ang parusa. Hindi ito una. Hindi rin ito huli. Mabilis ang tibok ng puso ni Arnel.
Lahat ng naramdaman niya mula sa simula, ang pamilyar na daan, ang pakiramdam ng Ivu, ang mga sulat na parang siya ang sumulat, lahat ay nagsisimulang mag-ugnay. Kaya pala nakaukit ang pangalan niya sa simbahan. Kaya pala alam ng lahat ang pangalan niya, kahit hindi pa siya nagpapakilala. At ang journal. Baka siya rin ang nagsulat noon, sa isa sa mga naunang pagbalik. Bakit ako? Bakit paulit-ulit, halos hindi na niya marinig ang sarili sa lakas ng hangin sa loob ng simbahan? Dahil ikaw ang may utang, sagot ni Mika. At hanggang hindi mo ito natutubos, hindi matatapos ang siklo. At sa biglaang pagsabog ng liwanag mula sa altar, natagpuan ni Arnel ang sarili sa gitna ng dalawang mundo, sa isang panig, ang baryo, ang kasalukuyan, si Lee, ang posibilidad na may matira sa katinuan niya. Sa kabila naman, ang mga multo ng kanyang nakaraan, ang sumpang sarili niyang nilikha. At mula sa ilalim ng simbahan, isang bagong boses ang nagsimulang umawit, hindi koro, kundi isang tinig. Matining. Matigas. Arnel, sa pagkakataong ito, ang boses ay hindi kay Mika. Hindi kay Lee. At hindi rin galing sa mas matandang anyo niya. Ito ay galing sa loob niya. At habang lalong lumalalim ang gabi, at mas tumitindi ang pulang ulan sa bubong, naiintindihan na ni Arnel hindi lang siya bahagi ng kwento. Siya ang mismong simula nito. Habang tumitindi ang bagyo sa labas ng simbahan, at patuloy ang pagbuhos ng pulang ulan, tumigil ang lahat ng anino sa paligid ni Arnel. Nakatingin silang lahat sa kanya, parang hinihintay ang kanyang susunod na hakbang. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang bigat ng mga alaala, hindi lang alaala ng nakaraan, kundi ng mga bagay na pilit niyang kinalimutan. Isa-isa itong bumalik, ang mukha ng batang umiiyak, ang ritual sa loob ng lumang paaralan, at ang boses na paulit-ulit na umaawit ng lumang kanta na minsang ginamit niya upang isara ang baryo mula sa isang panganib na siya rin mismo ang pinagmulan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang totoo. Siya ang unang guro na dumating sa baryo, hindi bilang tagapagturo, kundi bilang tagapagtakip. Isa siyang alagad ng lumang paniniwala, sinanay para ikulong ang isang nilalang na walang ibang kagustuhan, kundi lamunin ang buhay ng baryo. At ang nilalang na iyon ay si Mika. Hindi siya bata. Hindi rin siya tao. Isa siyang nilalang na kumukuha ng anyo ng inosente upang makapanlinlang, upang manatiling hindi mapansin habang unti-unting sinisira ang kaluluwa ng bawat bisita. Hindi mo kami kayang iligtas, bulong ni Mika, ngayon ay lumulutang na sa ere, umiikot sa altar na tila hinihigop ng puwersang hindi nakikita. Kahit pa matandaan mo ang lahat, tapos na. Paulit-ulit kang bumabalik hindi para magligtas kundi para muling itali ang kasunduan. Pero sa kabila ng lahat, may kakaiba ng nararamdaman si Arnel. Sa bawat pagbabalik ng alaala, mas lumalakas siya. Mas malinaw ang isipan niya. At sa wakas, naunawaan niya, ang kasunduan ay hindi para protektahan ang baryo, kundi para ikulong ang sariling bahagi niya na minsang nilamon ng dilim. Si Mika ay bahagi niya. Isang anino na nilikha ng kasalanan at takot. Kaya hindi siya nawawala dahil hindi siya umaalis. Hindi kita susundin, matatag niyang sabi habang lumapit sa altar. Tama na. Mula sa kanyang bulsa, hinugot niya ang journal. Pinunit niya ang mga pahinang may ukit at lumang sulat, tinapon sa apoy na bigla na lang sumiklab sa gitna ng simbahan. Sa bawat pagsunog ng pahina, parang umuuga ang buong lugar. Nagsimulang sumigaw si Mika, ang boses niya ay humalo sa hangin na parang isang matandang nilalang na umiiyak sa pagkabigo. Hindi mo dapat ginagawa to. Hindi mo alam ang binubuksan mo, sigaw niya habang ang anyo niya ay unti-unting nagiging usok,
Alam ko, sagot ni Arnel, pero kailangan itong matapos. Sa huling pahina ng journal, may nakasulat na linyang alam niyang siya rin ang nagsulat noon, ang tunay na kalayaan ay sa pagtanggap ng sarili. Mula sa bulsa ni Lee, inilabas niya ang kahoy na may ukit ng mata, at sa halip na itapon, hinawakan niya ito ng 2 kamay at inilagay sa altar, habang sinasambit ang salitang paulit-ulit sa kanyang panaginip, sa kalaya. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang ulan sa labas ay natigil. Ang pulang kulay ay naging malinaw, at unti-unting bumalik sa pagiging ulan ng tubig. Isa-isang naglaho ang mga anino. Ang sahig ng simbahan ay bumalik sa dati. At si Mika na ngayon ay usok na lang, unti-unting kumalat sa hangin hanggang sa tuluyan ng naglaho. Huminga ng malalim si Arnel. Tahimik. Wala na ang awit. Wala na ang bigat sa hangin. Sa tabi niya, lumapit si Lee. Tapos na, tanong nito. Hindi ko alam, sagot niya, pero hindi na natin ulitin. Ilang araw ang lumipas. Ang baryo ay tila naging mas maliwanag. Ang mga bata mas aktibo. Wala nang ulat ng pagkakasakit, wala na ring naglalaho. Si Arnel ay nanatili sa baryo ng ilang linggo pa, hanggang isang araw ay nagpa siyang bumalik sa Maynila. Bago siya umalis, may iniwan siyang sulat sa simbahan, isang pahinang bakante, at ang ukit na kahoy. Pagbalik niya sa lungsod, naging normal muli ang lahat. Ngunit isang gabi, habang binubuklat niya ang kanyang lumang mga notebook, may nahulog mula sa loob, isang sulat. Wala siyang maalalang isinulat ito, pero ang sulat kamay ay pamilyar. Nakalaya ka na pero hindi ako. At sa salamin ng kanyang silid, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita, ang anino niya na hindi gumagalaw kasabay niya.